أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saan tayo nag-stop kahapon sa discussion? Wala talagang maasahan. Saan? Saan tayo nag-stop? Kita ninyo, mabait nyo talaga. Sa sobrang bait nyo, sana kunin na kayo ng Panginoon. Politika naman talaga ang discussion natin, pero saan banda? Okay, sabi natin, unang-una number 1, ang napaliwanag natin, as-siyasatu ash-shar'iyya ay rabbaniyatun al-masdar. Yung patungkol sa pamumuno, sa politika, sa gobyerno ng Islam, ang pinagmulan nito ay ang pinagmulan ng batas ng gobyerno, batas ng politika ay nanggaling sa kay Allahu Ta'ala. Nakuha ninyo kasi lahat yan ay ang pinagmulan ng batas natin na pati ng politika ay galing kay Allahu Ta'ala. Sa Islam yan. Ikalawa, sabi natin, inil hukmu illa lillah, walang nagbibigay ng batas. Walang nagbibigay ng batas maliban lamang si Allahu Ta'ala. Walang nagbibigay ng batas maliban na lamang si Allahu Ta'ala. At sinabi natin lahat ng mga batas na ginagawa ng tao, lahat ng batas na ginagawa ng tao, ito ay tinatawag na tagut. Tagut. Ang tagut ay pagsamba maliban kay Allah. Tama? So bakit tinawag din na tagut yung pagbibigay ng batas maliban kay Allah? Kasi ito ay shirk. Shirk yun sa rububiyya. Dahil shirk sa rububiyya yun, ito rin ay pagsamba maliban kay Allah Ta'ala kasi pagsunod ang batas eh. So sinabi natin na anil hukmu illa lillah, wala dapat nagbibigay ng batas maliban si Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sinabi rin natin na ano yung sitwasyon ng mga Muslim sa Pilipinas. Kasi tayo, ang gobyerno natin, hindi Muslim. Di ba? So ibig sabihin ba kapag ang gobyerno natin hindi Muslim, ibig sabihin dahil sumusunod tayo sa kanila, hindi na Muslim si Alfad? Tama? So, ano yung sitwasyon na yun? Ang sitwasyon na yun, sabi natin, ay depende. Kapag ang mga tao, marami yung sitwasyon na sinabi natin, tama? Unang-unang sitwasyon na sinabi natin, ay dalawa yan, ang pagbibigay ng batas. Yung isang tao nagbibigay ng batas, at yung isang taong tumatakbo siya para hatulan siya ng batas. So, sinabi natin na ang gumagawa ng batas sa Pilipinas ay yung ano? Sino bang gumagawa ng batas sa Pilipinas? Upaw. Ay, kayo talaga. Tinuturuan kayo sa school, tapos dinidiscuss ko rin dito. Hindi nyo pa alam? Kaya nga, sino yung gumagawa ng batas sa gobyerno? Sinabi ko na yan. Sinabi rin sa school yan. Hindi ba pinag-aralan sa school yan? Saan na kayo pupulutin? Wala kayong alam. Pag pinatay kayo dyan sa labas, di nyo alam kung sino sisihin ninyo. Sino yung gumagawa ng batas sa Pilipinas? Alam kong tao, alangan hayop gagawa ng batas dito sa Pilipinas. Ano bang klaseng sagot yan? Alam, magulat kayong aso ni Elmer, gagawa ng batas sa'yo. Saan? Saan gumagawa? Di ba sa Kongreso? Tapos iakyat sa Senado? Huwag nga kayo mag-ignorante dyan. Dapat alam nyo yan. Hindi naman sa madrasa yan, sa school yan. Dapat alam niyo yung mga ganyan mga bagay. Pag dinala kayo sa presinto, dapat alam niyo yung karapatan ninyo. Hindi niyo pwedeng hindi alam yan. So, gumagawa ng batas dito ay Kongreso. Tapos, iakyat sa Senado. Naintindihan ninyo? Tapos, ang presidente, anong trabaho ng presidente? Ano? Ay, siya yung tagapag. Pinapalaganap niya yung batas at siya yung nagpapatupad ng batas. Yung ginawa sa Kongreso, sa Senado, tapos sa Presidente, nagpapatupad ng batas, kaya nga kontrolado niya yung pulis pati sundalo Eh sila yung nagpapatupad. Sino ba nang manguli sa'yo pag gumawa ka ng katarantaduhan? Pulis, di ba? Yung pulis under ng Presidente yan. Nakuha ninyo? Siya nga yung Commander-in-Chief, di ba? Siya yung pinaka-head, yung commander ng lahat ng military, pati ng pulis.
Kaya nga si Torre, kahit galit na galit kayo kay Torre, sinusunod niya ang presidente lang. Naintindihan ninyo kasi presidente, siya yung pinaka-head ng commander-in-chief yan. Siya yung nagpapatupad ng batas. Sinusunod lang ng military pata ng pulis yan. So balikan natin ang paggawa ng batas maliban sa Islam. Ito ay kapag number 1, kapag binabangga talaga niya yung batas ng Islam, ito ay kufur. Ito ay shirk. Malaking shirk yan, nakakalabas sa Islam yan. Kapag congressman si Alex, nandyan siya sa kongreso, kapag gagawa ka ng batas, o kung anak ka ni Erwin Tieng, gagawa ka ng batas, congressman ka, tapos ang nasa puso mo, gusto mo talaga burahin yung batas ng Islam, ay ang sitwasyon na magiging kafir ka, labas ka na sa Islam, at kapag namatay ka habang buhay ka sa impyerno, hindi ka na makakalabas. Ikalawang sitwasyon, kapag ay naglagay ka ng batas, at ang batas na yun, lahat yun ay wala yung Islam doon. Naglagay ka sa kongreso, party list ka, o kaya congressman ka, intensyon mo talaga sa kongreso, burahin yung batas ni Allah, kafir ka doon. Ikatlong sitwasyon, ahakiyatul hukum, ay naniniwala ka. Ang sinasabi natin dito, nasa puso lahat ha. Hindi naman natin alam yung puso ng tao eh. Nakuha ninyo, sinasabi lang natin yan, yung sitwasyon ng puso. Ay kapag naniniwala ka, mas karapat dapat na ang batas ng gawa ng tao maliban sa Islam, mas karapat dapat sundin yung ginagawang batas ng tao maliban sa Islam, ay labas sa Islam yun. Ikaapat, afdaliya, mas mainam ang batas ng ginagawa ng tao kaysa sa Islam, labas sa Islam yun. Ikalima, taswiyatul hukum, pantay, naniniwala kang pantay yung batas ng Islam sa batas ng ginagawa ng tao, labas yun sa Islam. Tama? Ikaanim, ay ibaan wastikbaran, may kayabangan yung tao, may kayabangan siya na ayaw niyang sundin yung batas ng Islam, labas sa Islam yun. At sinusunod niya yung batas ng ginagawa ng tao. Number 7, ito yung Muslim ka pa rin, pero makasalanan ka. Yung gumagawa ka ng batas, Alex, gumagawa ka ng batas at yung batas na yun, ginagawa mo yun kasi may interest ka lang. At alam mong haram yung paggawa ng batas kapag ito ay labag sa Islam. May interest ka. At alam mong haram yun, ay Muslim ka pero makasalanan ka. Kahalintulad ng pagkain ng baboy na alam mong haram kainin pero kinain mo, ay Muslim ka na makasalanan. Pero kapag naniwala kayong baboy ay halal, kinain mo, ay labas ka na sa Islam kasi may paniniwala dun eh. Ang tinutukoy natin dito yung paniniwala ng puso. Nakuha ninyo? So yung isang taong gumagawa ng batas at alam niyang haram yung ginagawa niya na yung batas maliban sa Islam, Muslim pa rin siya pero makasalanan siya. Ito yung sitwasyon, yung 7 yan, ang mga taong gumagawa ng batas o naghahatol ng batas maliban sa Islam. Yung 7 yan. Ikalawa, paano yung tao na kailangan niyang hatulan siya ng batas maliban sa Islam. Halimbawa, nag-away si Alex, pati si Malik, nagsuntukan sila, nagsaksakan. Nasaksak si Alex sa leeg. Baon pa yung kutsilyo, pumunta sa barangay. Di ba? O si Malik nasaksak dito sa kamay, halimbawa. So, sila kailangan may maghatol sa kanila para maging maayos yung away nila. Tama? Sa Pilipinas, hindi naman batas ng Islam dito, batas ng gobyerno, ginagawa sa Kongreso, di ba? So, ano yung hatol ng tao na yan? Unang hatol dyan, kapag gusto talaga ng puso nila ang paghatol maliban sa batas ng Islam, gusto talaga ng puso nila, labas sa Islam yun. Ako na yun. Ikalawang sitwasyon, ito yung ayaw nila na magbigay ng hatol sa kanila yung gobyerno. Pero si Bintali wala siyang mapuntahan, kundi barangay hall lang, sa police station lang, pati sa city hall lang. Diyan ka lang pwede magreklamo kasi wala naman korte na mga Muslim. Tama? Sa ganyang sitwasyon ay pinapahintulot at hindi ka naman makasalanan. Kasi nga, ayaw mo, pero wala kang choice. Wala ka naman sariling barangay hall dito. Di ba? Yan ay pinapahintulot. Tapos sinabi natin,
may mga bansa, may mga lugar at komunidad na gumagawa sila ng mga bansa, ng mga lugar at ng mga idea. Tapos yung idea na yon ginagawa nilang batas sa kanilang lugar. Kahalin tulad ng civil law. Alam niyo ba yung civil law? O civil state. Ito yung gagawin ng isang bansa, hinihiwalay nila yung relihiyon sa politika. Hinihiwalay nila yung relihiyon saan? Sa politika. Sa Pilipinas, ganyan, separation ng state pati ng church. Sino sa inyo nag-aaral sa school? Meron yan subject ng Philippines Constitution. Sa college ka na ba, upaw? Sa college, meron yan subject. Di ba, Fad? Philippines Constitution, basic yan sa'yo eh. Nag-aaral kang criminology, di ba? Anong article yun? Article number 6 ata o number 7. Hindi ko alam. Basta separation ng church pati ng state, di ba? Hiwalay ang reliyon sa politika. Ito ay kufur. Ito ay kufur. Pero kailangan pa rin malaman anong sinasaad sa batas na yan sa loob ng Philippines Constitution, sa batas ng Pilipinas na yan. Kasi may kufur diyan, mayroon naman hindi. So kailangan linawin ano yung napapaloob diyan. Tama? Kabilang yan sa loob na yan, yung separation ng church pati ng state sa Philippines Constitution, sa batas ng Pilipinas, yung relihiyon, wala siyang karapatan mag-impluwensya sa gobyerno. Walang karapatan manghimasok ng relihiyon sa gobyerno. Parang ikaw, nagsasala ka sa masjid, Alex, kapag imam ka, wala kang karapatan pumasok sa gobyerno. Manghimasok kung ano yung idea ng relihiyon mo. Hanggang diyan ka lang sa masjid, pag-aabot ka lang ng sadaka. Iabutan ka lang ng sadaka, nasa sobre. Nagduwa ka lang, wala kang karapatan ng himasok sa politika. Ganun yung sitwasyon ng mga ibang bansa. So ito ay hindi yan pinapahintulot sa Islam, bagkus ito ay kufur kasi nga yung reliyon ng Islam isinantabi lang, dapat ugali lang yung maganda sa Islam. Sabi na, dapat yung Islam ugali lang yan, kultura lang. Di ba narinig nyo yung reliyon ng Islam, kultura? Sinasabi na kultura lang daw ang reliyon ng Islam. Pag sinabi mong kultura, umiikot lang yan sa damit, sa pagkain, sa ugali. At walang paniniwala. Kung may paniniwala, parang tradition lang daw yan. Ito ay hindi katanggap-tanggap sa ating paniniwala bilang sa ating sa akida, sa paniniwala sa Islam. At yan, discuss natin yan. Tama? So hindi natin pwedeng anuhin yan. Next, sabi natin, Al-wilayat amanatun wa hamalat. Yung leadership, yung governance, o yung pamumuno sa Islam, ito ay responsibilidad, at ito ay pasanin. Anong ibig sabihin ng pasanin? Ay? Pasanin yung parang responsibilidad din, di ba? Pasanin. Yung dinadala mo responsibilidad, pasanin. So, yun ang ibig sabihin ng pamumuno. Ang pamumuno ay responsibilidad yan. Hindi yan basta-basta na dapat hinihiling ng mga tao na gusto ko maging barangay chairman o gusto ko maging kagawad. Ito ay responsibilidad na pananagutan mo yan sa kabilang buhay sa harap ni Allah Ta'ala. Tama? Binanggit natin yan kahapon. Hindi mo pwedeng mag-celebrate ka porkit nanalo ka ng chairman. Nag-celebrate ka, nanalo ka ng kagawad, ay tandaan mo sa kabilang buhay ay mananagot ka sa harap ng Allah Ta'ala. Kullukum ra'in. Lahat kayo ay may pamumunuan. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. At lahat kayo ay responsibilidad ninyo. Responsable, liable kayo sa pamumuno ninyo. Si Alex, ang responsibilidad niya ay ang kanyang asawa at kanyang anak. Sa kabilang buhay, tatanungin ka ni Allah Ta'ala. Pinapakain mo ba, Alex? Tama? Kumakain ba, Alex, sa pag pinapakain mo? Di ba? So, yan. Tatanungin ka ng Allah Ta'ala sa kabilang buhay. Alex, yung anak mo, dinadala mo ba sa masjid para magsala? Tama? Amin, yung magulang mo, pinapaalalahanan mo ba? Yung tatay mo, dinadala ka ba sa masjid? Yan ay responsibilidad na tatanungin kayo ng Allah Ta'ala sa kabilang buhay. Pamilya yan, ha? Ano pa kaya kapag naging barangay chairman ka? Lahat dito sa barangay 704, ultimo yung aso. Ultimo yung aso na nagugutom, tatanungin ng Allah Ta'ala sa isang taong namumuno yan. Tama? Kaya nga binanggit ni Umar ibn Khattab, Allahu anhu, yung nasa daanan siya,
meron siyang hinahanap na camel. Camel. Alam niyo yung unta? Nung nawawala, sabi sa kanya ni Ali ibn Abi Talib, radhiyallahu anhu, saan ka pupunta ya Amir al-Mu'minin? Sabi niya, hinahanap ko yung camel. Sabi niya, kaninong camel yan? Taga dito lang. So bakit mo hinahanap? Hindi naman sa'yo. Kasi ay responsibilidad ko yan. Lahat ng mga tao sa Madina ay responsibilidad ko. At lahat ng mga tao na under ni Umar. Sabi niya, ya Abul Hasan, law anna syata ukhidat bi syati'il bahar. Kahit pa yung kambing, Alex. Yung kambing, nalaglag sa baywalk at napunta sa Iraq. Napunta sa Iraq, ang layo ng Iraq, nalaglag sa baywalk. Sabi ni Umar, walau anna syata ukhidat bi syati'il bahar. Kahit yung isang kambing na halaglag at nawala, napunta sa ilog ng Iraq, pupuntahan ko pa rin yun dahil natatakot ako, natatanungin ako ng Allah Ta'ala sa kabilang buhay. So, ang responsibilidad natin sa ating kapamumuno ay lahat yan tatanungin sa atin ni Allah Ta'ala. Di ba? Yung admin ng masjid na to, si Kuya Tom, tatanungin siya ng Allah Ta'ala. Kung maayos bang kanyang pamumuno, nabigay ba niya ang karapatan ng masjid? Ako, bilang imam ako, tatanungin ako ng Allah Ta'ala. Na nagtuturo ako sa madrasa, nag-iimam ako at nag-lecture ako. O, sasabihin ng Allah Ta'ala, Madi, di ba ustad ka sa Dakota? Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? O, nag-lecture ako, natutulong sila amin. O, di ba, nag-lecture ako ganyan. Lahat kayo, ako tatanungin ng Allah Ta'ala, lahat din kayo tatanungin ng Allah Ta'ala. Ultimo yung mga propeta, kahit walang sumusunod sa kanila, walang naniniwala sa mga propeta, walang sumusunod sa kanila, tatanungin pa rin sila ni Allah Ta'ala. وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Tatanungin namin lahat ng mga propeta kung ginawa ba nila ang kanilang trabaho. At tatanungin din namin yung mga tao nila kung dumating ba sa kanila ang mga propeta, pinaabot ba nila. Tatanungin ng Allah Ta'ala. So lahat ng ating mga trabaho at responsibilidad, tatanungin tayo ni Allah Ta'ala sa ating mga ginampanan na mga trabaho. At lalong-lalo na yung mga pinuno, kagawad, tanod, chairman, mayor, congressman, lahat yan sila tatanungin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ultimo si Sakurtan, tatanungin ng Allah Ta'ala sa Suluyan. Pati si Hataman sa Basilan, pati si Agyong sa Lanao, pati si Manguda Dato sa Maguindanao. Tatanungin lahat yan sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung anong ginawa nila. Bakit sila naging mayaman na nasa katungkulan sila? Nakuha ninyo? Hindi makakatakas sa kabilang buhay, lahat yan kay Allah Subhanahu Tabarak wa Ta'ala. Tatanungin sila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya nga sabi ni Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, inna Allah ya'murukum an tu'addul amanat. Ipinag-utos sa inyo ni Allah Ta'ala na gampanan ninyo ang responsibilidad, ang amana. Ang amana, ang tiwala na ipinagkatiwala sa inyo. At ang pinaka-pumapasok dito ay ang mga namumuno sa atin. Ang mga namumuno sa atin. So, ang pinakapunto dito, tayong mga Muslim, ay dapat alam natin ang responsibilidad natin at alam natin yung mga patakaran sa pamumuno. Tayo mga Muslim, estudyante ka, teacher ka, nanay ka, tatay ka, anak ka, dapat alam yung responsibilidad mo. Yan ay ipinagkatiwala sa atin ni Allah Subhanahu Tabarak wa Ta'ala. Tapos sumunod doon, ay kullu, lahat ng mga tao, lahat, mutasyawid lil imara, lahat ng mga tao na nag-i-interest sila mamuno, lahat ng kung sino man sa atin na may interest sa kanyang sarili na mamuno, fayumna, ay dapat pagbawalan. Dapat pagbawalan siya kapag may interest siyang mamuno. Fayumna minha. Bakit? Kasi ang pamumuno ay responsibilidad. Bago kung mapamunuan ang isang barangay, ang isang building o isang bansa, tignan mo muna kung kaya mong ayusin yung pamilya mo. Di ba? Bago ka mamuno sa isang barangay, tignan mo muna kung napapakain mo ang anak at asawa mo. Bago ka mamuno, tignan mo kung kanagawa mo bang magtrabaho para sa pamilya mo. Bago ka mamuno, tignan mo muna yung sarili mo. Kung nakapagsala ka ba sa waktu. Lahat ng mga taong may interest sa politika,
may interest sa mga pamumuno, ay dapat pagbawalan muna sila dyan. Pagbawalan sila dyan. Kasi yan ay responsibilidad. Hindi yan nakakatuwa na kapag nanalo ka, mag-celebrate ka. Diba? Tingnan nyo yung mga tao sa Mindanao. Kapag nanalo ng mayor, pagkatapos makipagpatayan, magbigay ng mga haram, kung pakain yung mga tao ng pera ng haram, mag-celebrate sila. Anong katarantaduhan yan? Pumatay ka ng tao, nanalo ka, mag-celebrate ka. Parang nakakain si Mijal ng baboy, sabi niya, alhamdulillah, nakakain ako. Nakakain ba ng pag-iisip niyo yun? Kakain ka ng baboy tapos ng alak, alhamdulillah. Magdua tayo kay Allah, nakakain na tayo ng baboy pati ng alak. Parang isang tao, pag nanalo sa Mindanao ng mga Muslim, matapos yung patayin dito, siraan yung ganyan, naiwan yung sala, tapos magbigay ng haram, mga sobre ng vote buying, sabihin niya, magdua tayo kasi nanalo tayo. Naiintindihan niyo yung sitwasyon? Akap dito, ayos doon, tupad dito. Tama? Tapos sabihin, alhamdulillah, nanalo. Kaya ito, biyaya daw ni Allah Ta'ala. Kaya pa naging biyaya yung ganyan na mga parusa ng Allah Ta'ala. Paano napasok sa isip ng isang tao, yung isang taong gumagawa ng haram, nakikita niya biyaya? Kumakain ka ng haram, tapos biyaya. Hindi ba parusa ni Allah Ta'ala yun? Na hindi mo namamalayan sa paggawa mo ng katarantaduhan, akala mo biyaya. Hindi lang ang parusa ni Allah Ta'ala, nagkakasakit ka. Minsan yung mabulag ka sa haram, pati sa halal, malaking parusa ng Allah Ta'ala yun. Kaya nga minsan, ang mga nasa politika, hindi nila alam kung haram ba o halal yung pera na kinukuha nila. Kaya tinatawag na syubhat. Ito ang tupad nga, pag binigyan kayo ng akap, aminado ba kayo sa puso ninyo na halal yung nakuha ninyo? Kasi alam nyo galing sa politika, alinlangan nga tayo kahit nakakatanggap ko, paano pa kaya sila mga nasa politika? Alinlangan din sila, hindi nila alam kung halal ba o haram yan. Paano pa kaya yung haram na binibigay at kinukuha nila? So ito ay malaking balakid at malaking responsibilidad yan ng mga namumuno sa mundo. Muslim ka o hindi ka Muslim. Ultimo, hindi ka Muslim. Tatanungin pa rin sila ni Allah Ta'ala. Ang pagiging kafir na mga hindi Muslim ay makakapasok sila sa impyerno. Pero iba pa yung kasalanan na naloloko sila sa mga tao. Kaya may iba't ibang palapag, may iba't ibang palapag yung Jahannam, yung impyerno Kasi ito sa impyerno na to, sa first floor, ito kafir to. Ito sa second floor, sa malalim, kafir na pumatay pa ng tao. Ito, kafir, pumatay ng tao, naluhol pa, na gano'n pa ng eleksyon. Ganun yun. So kahit sila itatanungin ko, kapapasok sila ng Allah Ta'ala sa impyerno, tapos depende sa level pa ng kasalanan na ginagawa nila. Mas lalo na yung mga taong namumuno, na pinapabayaan ng kanilang mga pamumuno. Kaya, sa atin, hindi pwede basta-basta lang na tatakbo ka ng barangay kasi trip mo. Yung dati kang tambay, ngayon maglilingkod ka sa barangay. Di ba? Tapos dati kang nag-chongke, ngayon magsisilbi ka sa barangay. Anong kalokohan yan? Tingnan niyo yung mga tao nakaupo sa barangay, pati sa mayor, sa lahat. Kahit hindi lang dito. Karamihan sa kanila, parang walang pinag-aralan. Kasi pinili lang ng mga tao ng mga binayaran. Hindi lang dito sa lahat. Sa buong Pilipinas, karamihan dyan nangyari. Kasi tumatakbo yung politika ng ating gobyerno kung saan karamihan tumatakbo na sa haram. Kaya bilang mga Muslim tayo, mahalaga yung malaman natin yung katotohanan at malaman natin yung responsibilidad ng pamumuno na ito ay napakadelikado. Naiintindihan ninyo? Ngayon, sino ba yung may karapat-dapat na mamuno sa atin? Sino ba yung karapat-dapat na piliin natin na mamuno sa atin? Sino ba ang karapat-dapat na maging leader? Na maging leader sa atin? Tama? Ay, alam niyo kung bakit mahalaga yung magkaroon ng pinuno sa ating mga Muslim na matino? Alam niyo kung bakit mahalaga? Kasi tandaan ninyo, ang kahalagahan ng pagkakaroon ng gobyerno at ng mga magandang pinuno sa atin, magiging stable o magiging maganda yung takbo ng pamumuhay natin dito sa lupa at magiging trabaho natin peace and order.
Sa tingin ninyo, makakapagsala ka, makakapag-fasting ka kapag nagkakagera, Miguel? Pag may gera? Ikaw, Alex, sa tingin mo, makakapagsahur ka kapag araw-araw dito may kaguluhan, may rally, sarado yung mga bangko, may rally? Makakapunta ba kayo ng masjid dito kapag nagkakagulo yung Manila pati yung Pilipinas? Hindi kayo makakapunta dito. Ibig sabihin, so bakit nagkakaroon ng stable ng kapayapaan sa lugar natin? Sino yung nagpapatupad ng kapayapaan? Hindi ba ang gobyerno? Kapag nagkakaroon ng kaguluhan, pinipigilan ng gobyerno. Ganun kahalaga ang pagkakaroon ng gobyerno. Sila kasi sinasaayos nila yung kapayapaan sa lugar. Yan ang biyaya. Biyaya yan. Ganun kaganda ang pagkakaroon ng biyaya ni Allah Ta'ala sa magandang gobyerno. At ang pagkakaroon ng magandang gobyerno, hindi ang pinipili ng tao. Kasi pipiliin mo si Marcos, gaganda yung buhay mo. Hindi. Ang pagkakaroon ng magandang gobyerno ay nakadepende sa pagiging kabutihan ng mga tao kapag gumagawa sila ng mabuti. Hindi yung mag-arali ka dyan, Alex, sa Mindiola, pati sa UP. Mag-arali ka, tanggalin si Marcos, si Duterte. Walang connection sa buhay mo si Marcos pati si Duterte. Manalo man sila dalawa, ay kailangan mo pa rin maghanap ng bigas. Di ba? Kailangan mo pa rin magtrabaho. Ganun. Ang pamantayan ng batas ng Islam. At tinuturo sa atin ng Islam. Kahit sino pang presidente, kailangan nyo pa rin magtrabaho. At yun ang kagandahan ng pagkakaroon ng magandang gobyerno na ito ay biyaya. Biyaya yan ni Allah Ta'ala. Hindi yan nakukuha sa pagitan na mag-rally ka sa pagitan ng eleksyon. Hindi. Kasi ang tama, pag nakaupo rin sa posisyon, nagbabago yan, akala mo mabait yun. Di ba? So, ang pinupunto dito, ang itinuturo sa atin at gusto sa atin ituro ng Islam, na na ang kahalagahan ng pagkakaroon at matutunan mo, malaman mo, ay mahalaga ang pagkakaroon ng gobyerno o ng magandang pinuno sa relihiyon ng Islam. Alhamdulillah, nakakahiga kayo ng ganyan. Nakakakain kayo. Subukan niyo pumunta ng Palestine. Di ba? May gobyerno ba sila doon? Walang gobyerno. Wala silang sundalo na lumalaban. Walang pulis na dapat lumaban. 24/7, pinupalo sila ng bomba doon, ng missile. Hindi sila nakatulog. Ganun kahalaga ang pagkakaroon ng gobyerno at pagkakaroon ng batas ng Islam na kapag pinoprotektahan yung karapatan ng mga Muslim. Tama? Ngayon ang tanong, sino ba ang karapat-dapat na mamuno sa mga Muslim? O sino bang, hindi lang Muslim, sino ba karapat-dapat na mamuno sa mga tao? Sino yung karapat-dapat? Ay, al-aslah fal-aslah. Ay, ang karapat-dapat na mamuno sa mga tao, yung isang tao nakikita natin na mabuting tao siya. Mabuting tao siya at karapat-dapat siya mamuno sa atin. So, paano natin malalaman, makikilala yung kabutihan ng isang tao na karapat-dapat siya mamuno? Ibig sabihin ba, kapag mabuting tao na, kasi dapat yung kaging kabutihan niya kahalintulad ng mga propeta? Ganun ba? Walang ganun. Ang tinutukoy na pipiliin natin na mabuting tao, ay yung mabuting tao yan sa kanyang lugar. Ikukumpara mo yung tao na yun sa buong lugar na nakatira dyan. O yung pagiging mabuting tao ay yung titignan mo yung kabutihan niya sa panahon na yun na doon siya nabubuhay, siya yung karapat-dapat na mamuno. Tama? Hindi kailangan na dapat yung isang tao mabuti siya na perpekto talaga. Hindi kailangan ng ganun. Halimbawa, yung isang tao, magaling siya mamuno, pero naninigarilyo. Ibig sabihin ba, hindi na siya pwede mamuno? Siya yung pinakamabait at magaling mamuno sa lugar na yun. Yun ang tinutukoy yun. Kapag wala na tayo mapili, maliban sa kanya, na marunong siya magmuno, at matapang siya, at hindi lang maging matapang, kaya niyang pamunuan ng isang lugar, kahit may kasalanan siya sa bagay na kung saan may pagkukulang, pero kapag nakita ng pagiging mabuting tao sa pamumuno, siya yung dapat piliin. O halimbawa, yung isang tao umiinom ng alak sa Dakota, malakas uminom yan, pero nakikita ng tao na marunong siya mamuno.
Tama? Magaling siya. Ay kapag wala ng mabuting tao sa lugar na yun at sa panahon na yun, maliban siya, siya yung pipiliin. Hindi ibig sabihin, sumasang-ayon tayo sa pag-inom niya ng alak o paninigarilyo niya. Hindi ibig sabihin ganun. Kung hindi, dahil wala nang perpektong na mga tao na bubuhay sa lugar na yun, at siya lang ang pinakamaayos sa lugar na yun at sa panahon na yun, siya dapat yung piliin. Yung pagkakamali niya, mas tinitimbang natin yung kanyang pagiging mabuting tao sa kanyang pagkukulang. Kasi bakit? Dahil ang pamumuno sa Islam, as-siyasatu syar'iyya, ang pamumuno sa Islam, ang batas ng politika at ng gobyerno sa Islam, ay laging nasa dalawa. Ano yun? Ay, ang pamantayan ay dalawa lang yan. Ano yun? Yung tinatawag dito. Yung unang pamantayan na lagi natin binabalanse ang mabuti, yung jalbul masalih wal manafi. Yung kinukuha natin yung pangkalahatan na ikinabubuti ng lugar natin, o ng komunidad, o ng ating sarili, pangkalahatan. Kapag hindi mo kayang kunin yung pangkalahatan na mabuti, yung yung karamihan na mabuti, isacrifice mo yung maliit na pinsala. So yung pagpuili natin sa isang tao na kahit meron siyang pinsala, meron siyang ginagawang kalokohan, iniisip natin yung malaking kabutihan sa kanya kaysa sa maliit na pinsala. So binabalanse natin yun. At ganun din sa pag-iwas sa malaking pinsala. Kapag mayroong ang Islam, dumating siya, yung Islam tinuturo sa atin na iwasan natin yung malaking pinsala. Kapag hindi mo kayang iwasan yung malaking pinsala, yung karamihan na pinsala na lang ang dapat maiwasan natin. Halimbawa, di ba yung pagkain ng baboy ay haram? Tama? O naglalakad si Miguel, punta ng Sambuanga, naglakbay siya, wala na siyang makain, naubusan ng pera, at mamamatay na siya, kailangan niyang kumain. Ang malaking pinsala doon, kapag hindi siya kumain, mamamatay siya. Tama? Ang maliit na pinsala ay yung pagkain niya ng baboy. So, anong kailangan? Okay, di bali nang kunin mo yung maliit na pinsala, basta hindi lang mangyari yung malaking pinsala sa kanyang mamatay siya at mawalan siya ng buhay. Nakuha ninyo? So, ganun din yun. Sa lahat ng mga bagay sa desisyon natin, at higit sa lahat sa pamumuno, alam natin halimbawa si Duterte, hindi naman siya Muslim. Pero wala tayong twist sa Pilipinas kung hindi pamunuan ng isang tao na magaling siya sa leadership. Tama? May pinsala siya doon, yung pinsala hindi niya pagiging Muslim. Tama? Pero yung kanyang pamumuno, mas malaki yung nagagawa niyang kabutihan sa pamumuno kaysa meron siyang pagkukulang doon. Aminado tayo na may pagkukulang siya, may kamalian siya. Pero sa Islam kasi, dar'ul mafasid awla min jalbil manafi. Yung kunin mo yung malaking kabutihan, dar'ul mafasid, yung paalisin mo yung pinsala na malaki, isakripisyo mo, kaysa sa pinsala na ikinabubuti ng isang malaking kabutihan mawala. Kaysa malaking kabutihan na mawala. Naintindihan ninyo? So, ganun yung sitwasyon ng pamumuno sa Islam. At hindi required, hindi mandatory, hindi wajib, hindi dapat sundin ng isang tao ay dapat pinipili niyang namumuno yung isang tao kasi kamag-anak niya, kasi kapatid niya, kasi pinsan niya. Hindi, ipinagbabawal yun. Kaya nga binanggit dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man wulliya min amri muslimina shay'a, sino man sa inyo naglagay ng isang pinuno na isang tao, fawalla rajulan wa huwa yajid min man huwa asal lil muslimin, at pinili niya yung tao na to at alam niya merong isang tao mas maina, mas marunong sa pamumuno, ay faqad khana Allah wa rasulah, ay kanyang niloko si Allah Ta'ala at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi tayo pwede porque halimbawa barangay chairman ka, patatakbuhin mo yung anak mo kasi yung anak mo, kamag-anak mo siya. Hindi yung pwede. Dapat piliin mo kung sino yung karapat-dapat na mamuno sa lugar mo. Hindi dahil kamag-anak lang, o pinsan lang, o pamangkin mo, anak mo, o magulang mo. Hindi yung pwede. Tama? Dapat kung sino yung karapat-dapat na nakikita mo na marunong siya mamuno, siya yung karapat-dapat.
At igit sa lahat, ang pinaka-qualify, karapat-dapat ni may taong may kaalaman. Tama ba? Sa subukan niyo na mag-apply ng trabaho, pwede bang tambay ka lang, wala kang experience, hindi ka nakapag-aral, hindi ka tatanggapin. Tapos tatakbo ka, yung dating tambay, ngayon ay maglilingkod sa barangay. Hindi pwedeng ganun lang. Ay mahalaga ang pamumuno sa Islam. Hindi pwede kung sino lang yung artista, papogi lang, siya na yung magiging mayor o siya na magiging gobernador. Kalokohan yung ganyan. Dahil malaking bagay at responsibilidad yan na binigay sa atin ng Islam. At kabilang yan sa palatandaan ng Yawmul Qiyamah. Idha wusidatil amanatu ila ghairi ahliha fantadiri sa'a. Kapag daw ang amana, ang tiwala o ang responsibilidad ay ibinigay natin sa isang tao na hindi karapat-dapat, binigay mo, binoto mo sa hindi karapat-dapat, fantadiris sa'a, ay hintayin nyo na ang Yawmul Qiyamah, palatandaan ang Yawmul Qiyamah paparating na. Pag bumoto ka sa isang tao kasi binigyan ka ng akap, palatandaan ng Yawmul Qiyamah. Binoto mo ang isang tao, binigyan ka ng ayix, ng tupad, palatandaan ng Yawmul Qiyamah. Lahat yan ay palatandaan ng Yawmul Qiyamah, yung hindi mo ibigay ang karapatan ng isang bagay sa kanyang sarili. Lalo na sa mamumuno, malaking responsibilidad yan. So, obligado sa atin na piliin natin yung mga taong karapat-dapat na mamuno sa atin. At hindi naman required sa atin na piliin mo yung isang taong perpekto talaga. Kung hindi, sa pagitan ng kinukumpara mo, halimbawa, may tumatakbo na presidente na 5, at kinukumpara mo ka mas karapat-dapat na malaking maslaha na ikinabubuti ng lugar. Although hindi naman siya perpekto, may pagkukulang pa rin, pero nakikita mo ang kanyang pamumuno ay marunong talaga at magaling, ay siya dapat yung karapat-dapat na mamuno sa atin. Tama? At ang pumipili dyan, syempre, hindi naman tayo sa lugar ng mga Muslim, sa bansa ng mga Muslim, yung Ahlul Aqd wal Hil. Yung mga namumuno, ang pwede lang bumoto, kasi sa Islam, alam ninyo, hindi sa pamamagitan ng eleksyon. Kapag nasa lugar tayo ng bansa na Muslim, hindi eleksyon. Dito kasi sa Pilipinas, kahit siraulo, pwede bumoto. Kahit adik, pwede bumoto. Natural, yung adik, ibuboto niya yung presidente na adik. Yung mayor na adik, kasi adik yan eh. Tama? Yung siraulo, buboto niya, sa akong siraulo. Kaya ang daming katarantaduhan sa politika sa Pilipinas eh. Isipin yung boboto, ilang milyon na tao? 60 million? 70 million? Bibilangin ng machine? Oo, lagay natin. Tama? Pati yung mga siraulo hindi matitino, boboto. Tama? Sa Islam, hindi. Yung mga namumuno lang ay ang silang pwede. Alimbawa, ang Congress, di ba sa Kongreso, ang mga nakaupo sa Congress, mga binoto ng tao. Tama? Pero syempre, hindi naman lahat nasa Kongreso nakapag-aral ng batas. Sa Islam, ang pwede lang umupo dyan kapag nakapag-aral ng batas ng Islam. May takot kay Allah Ta'ala, yung nagsasala siya ng 5 araw sa 5 beses sa isang araw, yung qualify ng pagiging Muslim nandyan. Ngayon, sila yung dapat mamumuno dyan sa Kongreso. Tribo ng Maranao, tribo ng Maguindanao, tribo ng Tausug, ng Yakan, ng Siamal, ng Badyaw, may representative sa Kongreso. Tapos yung mamumuno dapat dyan sa isang tribo ay dapat na sa kanyang pagiging Muslim. Magsasala, may takot sa Allah Ta'ala, nag-fasting, ganyan. Tapos sila yung magbobotohan, sino magiging pinuno sa kanila. Naintindihan ninyo? Ang tinatawag ay shura. Tama? Ang tinatawag ay shura. Dito sa Dakota, kahit sino, kahit tanga-tanga, hindi pwedeng kahit adik, pwede dito. Di ba? Kasi nagsasalita lang. Di ba? Ay, malaking kamalian yan, kapintasan yan. Subukan ninyo mag-apply sa trabaho yung adik. Doon ka sa kulungan, bakit nandito ka nag-apply? Pag adik sa trabaho, hindi tatanggapin, pero pag sa pamumuno, tinatanggap. Anong katarantaduhan niya na meron niya tayo dyan sa pagitan ng gobyerno na ganyan? Kaya nga sa Islam, ay ahlul halli wal aqd. Halli wal aqd. Sila yung karapat-dapat, yung qualified, na sila yung mamumuno, sila ang pipiliin nila, sila yung pamumuno, namumuno sa atin.
Yung barn, parang malapit yung kanilang politika, yung ano nila, yung posisyon na ganyan, malapit sa ganun. Pero yung problema, kahit sino talaga mamumuno, pero kapag hindi talaga binago ng taong kanilang sarili, wala talaga perfecto na gobyerno. Nakuha ninyo? At binanggit din sa hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may mga grupo na mga tao na dumating sa kanya. May mga taong dumating kay Propeta Muhammad, fasalul wilaya. Nag-request sila, kinausap nila si Propeta Muhammad na bigyan sila ng posisyon. O gawin silang chairman, gawin silang sa isang lugar na to. Sabi ni Propeta Muhammad, inna la nuwalli amrana hadha man talaba. Hindi namin binibigay ito basta-basta sa mga taong humihingi. Hindi ito basta-basta. Tama? May nag-announce dito sa masjid, nakuha ko ang ganyan. Hindi basta-basta. Kung hindi, kung sino yung karapat-dapat. Tama? At sinabi natin, nakaraan, kapag may alam natin na malaking pinsala yung pagtakbo mo sa eleksyon, o halimbawa hindi ba sa eleksyon, sa Islam, sa isang lugar, kapag alam mong makakapinsala lang at alam mo may pinuno, huwag mo nang subukan. Kasi magkakaroon ng pinsala. Kasi nga iniisip at laging iniisip prioridad ng Islam na yung darul mafasid. Kapag sinabi natin darul mafasid, ito yung inaalis natin yung malaking pinsala o damage. Kaysa magkaroon ng isang kabutihan, alam mo, halimbawa isang tao mabuti. Pero wala siyang kakayanan na tumakbo sa politika. At alam mo, mabuting tao siya. At kalaban niya ay malaking tao na kaupo na at malaking mayaman. Tama? Alam natin na ito ay hindi siya marunong. Tama? Wala tayong, sa ganung sitwasyon, huwag na siyang tumakbo kapag hindi niya kaya bilang pag-iwas sa malaking pinsala. Iwas sa malaking pinsala. Pero kapag may pagkakataon na itong tao na to na hindi niya kakayanin tapos posible na matalo na rin siya mapapalitan, doon pwede. Pero kapag alam mo nang wala kang laban, huwag mo nang gawin. Ganun yung batas natin sa Islam. Tama? Pero sa eleksyon yan, kaysa batas ng isa sa bansa ng Islam, hindi naman ganyan talaga eleksyon. Walang eleksyon sa atin. Ang pwede lang pumili ng mga pinuno, yung mga namumuno sa bawat lugar at may mga iman at may mga pananampalataya. Katulad ng Saudi. Ang sistema ng Saudi ay monarchy. King, di ba? Alam niyo ba, king ang Saudi? Kapag namatay yung king, susunod sa kanya yung kapatid niya o kaya yung pamangkin niya. Si King Salman. Anak ni si Muhammad Salman, anak ni King Salman yan. Ngayon, ang khilafa kasi ay sa pamamagitan ng shura. Wala nang khilafa sa panahon ngayon Noong 1924, nawala yan. Pero pinapahintulot pa rin sa Islam, yung kingship, yung monarchy. Pinapahintulot kapag wala nang khilafa. Kasi hindi mo naman pwede mang-khilafa ka tapos walang mamumuna. Wala namang khilafa Ngayon, ikinabubuti ng pangkalahatan dahil wala naman tayong khalifa dito sa bundok, ay kung sino nandyan, yun ang pupuntahan natin. Tama? Ay pinapahintulot yun. At dahil ang khalifa, ang pagkakaroon ang tandaan nyo, ang khalifa kasi dapat lahat ng Muslim sa mundo ng bansa, isa lang yung presidente. Hindi pwede maraming presidente. May Egypt, may presidente sa Egypt, sa Saudi, sa Syria, ganyan, di ba? Ang dapat niyang khilafa. Pero ang khilafa, dahil nawala na, hindi mo na masisisi yung kanyang bansa kasi na-divide na yan, nahati-hati na yan Tama? Yan ay pinapahintulot din kasi wala na tayong choice. Ganyan ay naging sistema. At nakuha namana ng mga Muslim nung nagkaroon ng pagkawatak-watak. Ngayon, dito sa Pilipinas, ay dito sa atin, dahil politika, eleksyon ang meron sa atin, wala naman tayong choice. Ayaw natin, pero kailangan natin bumoto. At dapat yung karapat-dapat. Tama ba yung karapat-dapat? Yung karapat-dapat na may kaalaman sa batas. Sa batas. Hindi alimbawa si Alex, porkit Muslim siya, tatakbo siya ng senator. Wala siyang alam. Iboto natin si Alex kasi at least may Muslim sa Senado. Hindi ganon. Hindi lang sa pagitan ng Muslim, kundi sa pagitan ng dapat may utak. Tama?
May tumakbo nga nakaraan na Maranao na presidente. Sino ba yun? Hindi, Muslim. Yung Maranao. Actually, hindi yung pwede. Nakuha ninyo kasi kailangan may alam siya sa batas. Tama? Dapat alam niya kung paano mamuno sa hindi Muslim, sa lugar ng hindi Muslim, pati sa Muslim. Kasi tayo, konti lang tayo dito. Tama ba? So, yun ang pinupunto natin patungkol sa ganyan mga eleksyon. At hindi pwede sinabi natin na porkit ka mag-anak mo, iboboto mo na. Yung tinatawag na political dynasty. Dynasty, puro pamilya lahat. Di ba? Puro ampatuan. Tapos ito mangudadato. Ito hataman sa kurtantan, purutan lahat. Hindi pwedeng ganun. Dapat, kung sino yung nakikita ng mga tao na kung sino yung marunong magaling, ay yun ang ibigay nila sa mga tao na karapat-dapat na marunong mamuno. Pero alam niyo, nagiging problema kasi. Ang nagiging problema kapag ang tao namuno, ginagawang business ang politika. Kapag mayor ka na, lahat ng kapangyarihan mo sa pagiging mayor ay gagawin mo kung saan pwede mag-business at kumita. Kasi ipunin mo lahat ng kayamanan. Kaya nangyari yung mga tao, yung mga tumatakbo ng politika, wala na silang tiwala sa ibang tao kahit alam nilang karapat-dapat na mamuno sa kanila. Kasi nag-umpisa sa pagitan ng lahat ng kayamanan, pati ng pera ng gobyerno, pati ng mga tao, binubulsa nila. Tama? Minsan sa pagitan ng common sense lang yun. Hindi mo na kailangan ipaglaban sa korte. Common sense lang sa mga tao, nakikita na nila na korap yung isang tao. Tama ba? So, ganun yung nangyayari. So, yan ang sinasabi natin dito patungkol sa pamantayan natin sa mga Muslim, sa Islam. At sino man sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ma min ra'in yastar'iha Allahu ra'yatan. Wala man sa mga taong namuno, naging leader, naging chairman, mayor, ay yastar'iha Allahu ra'ya, binigay sa inyo Allah taling katungkulan na yan, yawma yamut at namatay ka, chairman ka, mayor ka, governor ka, presidente ka, wa huwa ghashin laha, na ikaw ay nanloloko sa pamumuno mo, gumagawa ka ng harap, kinakain mo yung pera ng tao, hindi mo ginagawa yung responsibilidad mo, illa haramallahu alayhi raihatal jannah, ay hinaram sa'yo ng Allah Ta'ala yung amoy ng paraiso. Amoy pa lang yun, ha? Amoy ng paraiso, bawal na sa'yo. Paano pa kaya pagpasok? Haram sa mga taong namumuno. Haram, ipinagbawal ni Allah Ta'ala sa mga leader, sa mga namumuno, ang paraiso ni Allah Ta'ala. Na kapag nanloloko sila, gumagawa ng haram, kumakain ng haram, hindi ginagawa yung responsibilidad. Ang tinutukoy nito, hindi nila ginagawa yung responsibilidad nila, kumakain ng haram gamit yung pera ng haram. Na sa pamumuno nila, hindi sila makapasok ng paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haram sa kanila yan. Isang araw, si Abu Muslim al-Khawlani, pumasok siya kay Muawiyah ibn Abi Sufyan. Si Abu Sufyan dati, si Muawiyah dati naging king sa Islam. Siya yung unang-unang king sa Islam. Pagkatapos ng mga sahaba, ng khalifa. Siya yung unang-unang naging king sa Islam. At alam niyo ang kingship, napakalaki ng kingship na hawak ni Muawiyah noong panahon na yon. Itong Pilipinas, maliit lang dito eh. Maliit lang po. Ang laki ng Umayyad Empire sa panahon ni Muawiyah. Nang pumasok sa kanya si Abu Muslim al-Khawlani, sabi niya, Assalamu alayka ayyuhal ajir. Assalamu alaykum alipin. Sabi niya sa isang presidente. Sabi ng mga tao na kapalibot kay Muawiyah, yung mga general niya, pati mga sekretary niya, faqalu, sabi nila, Qul assalamu alayka ayyuhal amir. Sabihin mo, assalamu alaykum o aming pinuno. Parang sinasabi sa kanya. Sabi ni Abu Muslim al-Khawlani, assalamu alayka ayyuhal ajir.
Assalamualaikum, sabi niya, alipin. Si Muawiyah, sabi niya, king yun. Tapos sabi ng mga nakapaligid sa kanya, sabihin mo, Assalamualaikum, Amir. Kasi presidente yan eh. Sabi ni Muawiyah, da'u. Hayaan niyo si Abu Muslim al-Khawlani kung anong sinasabi niya. Kasi alam niya kung anong sinasabi niya at kung sa kanya kailangan sabihin at kung kanino niya sinasabi yan. Tapos sabi niya, faqal, sabi ni Abu Muslim al-Khawlani, innama anta ajir. Hindi ba isa ka lang alipin? Isa kang trabahador na ginamit ni Allah Ta'ala sa trabaho na yan? So, ibig sabihin nun, yung isang pinuno, kaya nga, di ba, sa gobyerno, tinatawag na public servant. Di ba? Public servant. Ibig sabihin ay, sa Tagalog, parang siya yung alipin ng mga tao, citizen. Yun ang pinupunto nun. Pero ngayon, yung mga salitang ganyan, ginagamit na lang yung pampaganda. Pero wala na yung katotohanan sa kanilang ginagawang mga trabaho. Nakuha ninyo? So, katakutan natin si Allah Ta'ala sa mga ganyan, mga pamumuno. Kahit saan, sa madrasa, sa organization, sa masjid, sa kahit saan. Di ba? Dapat katakutan natin si Allah Ta'ala sa pamumuno na binibigay sa ating responsibilidad ni Allah Subhanahu Tabarak wa Ta'ala. Ganun lang, dahil naging belaw na lahat ng mga kausap ko dito. Wala na sa kanilang mga katinuan at wala na sa kanilang mga sarili. Mga syahid na. Wa naqulu subhanaka wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.